Uy, pare! Andito pala kayo? Namiss niyo ba ako? Gusto niyo pa ba ng road code tips? Saktong-sakto dahil narito ang Kapatiran Road Code. This time, pag-usapan naman natin ang mga di nakasulat o unspoken rules ng kalsada. Tara dali, samahan niyo ako. Start muna tayo sa basic. Nakaranas ka na ba ng mga intersections sa daan gaya nito? Ano nga bang dapat gawin? Siyempre pare, matutong mag-slow down o huminto kung kinakailangan. Kung ang mga intersections ay may traffic light tulad nito. Huwag na huwag mong ibablock o haharangan yan. Tandaan, left lane must turn left. At right lane must turn right. Kapag naman nakita mo ang traffic light tulad nito, mag-ready nang huminto o mag-slow down. O huwag nang humarurot kung hindi naman kailangan. Mabagal lang nasa unahan at gusto mo mag-overtake? Oo, huwag muna magalit. Pwede namang mag-overtake ng safe pre. Siguraduhin lamang na i-on ang iyong turn signals at maghintay ng at least 3 to 5 seconds bago lumipat ng lane. Sa mga ganitong paraan ay mabigyan mo ng time ang mga nasa tabi o likod mo para mag-adjust at mag-slow down at mabigyan ka ng tamang space. Iwasang pagsabayin ang pag-on ng signals sabay liko. Delikado tayo dyan, mga bossing! Palagi ring tandaan na sa left lane ang overtaking at hindi sa right. O, para naman sa iba, matutong magbigay, huwag madamot, bad yun. Speaking of bigayan, may mga pagkakataon ding makaka-encounter tayo ng merging lanes o mas kilala sa tinatawag na zipper lane. Laging tandaan, ang zipper lanes na tinatawag ay nangyayari kapag ang daan ay kumikipot at kailangan mag-merge ng traffic sa isang lane. Madalas itong makikita sa mga highway o expressways, gaya na lamang nito. Ang sagot sa ganitong instances ay pagbibigayan. Mag-slow down at papasukin ng mga nasa kabilang lane upang mas mabilis ang daloy ng trapiko. Tandaan, kaya ito tinawag na zipper lane ay dahil magmumukha itong zipper na alternate ang pagpasok. Ay! Time first, Rick. Bukas yung zipper ko. O, ito, naranasan mo na ba ang may makasalubong na sasakyan o motorsiklo sa mga narrow inclined roads o makitid at pataas na daan? Sino nga ba ang may right of way sa inyo? Uphill o downhill? Sino nga ba? Pareho namang may right of way. Ngunit dapat i-prioritize ang mga uphill drivers o mga sasakyan na pataas. Ang mga downhill riders ay may greater control sa sasakyan at mas madaling makakapag-reverse at magbigay ng space kung kinakailangan. Marami rin siguro sa inyong nagtataka kung ano at para saan nga ba ang lines na ito sa daan. O, hindi yan rights. Tawag dito ay rumble strips. Binabago nito ang tunog na ginagawa ng gulong at pakiramdam habang nasa sasakyan o motorsiklo. Dahil sa tunog at vibration nito, mas nagiging alerto ang mga drivers at nagbibigay rin ito ng paalala sa mga restrictions sa speed at potential road hazards. Sa mga linyang ito, pamilyar ka ba? Common na makikita mga yan sa mga highway o expressways. Pero teka, ano nga ba ang difference ng white at yellow lines? Ang white lines ay nagsisilbing indicator sa mga riders sa kanilang mga tamang lane. Samantalang ang yellow lines ay indication ng istriktong ipinagbabawal na lumagpas o dumaan sa direksyon na iyon. O, ito ang example ng double yellow lines. Gaya nito ay nag-i-indicate ng hati ng direksyon sa trapiko sa daan. Take note, mahigpit na ipinagbabawal na lumagpas sa linyang ito kahit anong mangyari. On the other hand, ang mga white broken lines naman ay ginagamit sa pag-separate ng trapiko sa mga multi-lanes gaya ng expressway. Ang mga ito ay pwedeng gamitin direksyon ng pag-overtake o paglipat ng lanes. O ha? Now you know! May alam ka ba bang unspoken road rules at safety driving tips? I-share na yan sa comment section. Halina sa Kalye Kapatiran at maging updated sa mga susunod na Kapatiran Road Code.